The Good Shepherd. Napakaganda po sa title pa lang, The Good Shepherd. If there's a good shepherd, there is a bad shepherd. Amen? So not every shepherd is good. There's a hired shepherd na kung saan hired yun, binayaran. Pag meron ng problema ang tupa, iiwanan. Sa ibang church naman, ang masaklap, yung pastor, yung shepherd, ano pong ginagawa? Binibigyan ng memorandum. Dahil hindi ka sumunod na dapat ito ang ituro mo, papalitan ka na namin bilang pastor. Naging profession. Amen? So napakalungkot pag ganun po ang senaryo ng isang shepherd. Amen? But this preaching na meron po tayo ngayong gabi, we will focus dun sa shepherd na kung saan the good shepherd. At yun ay ang ating Panginoon. But before that, alam po natin ang nagsulat ng Psalm 23, walang iba kundi si Haring? Mahina, Haring? Malakas na. Amen. So, si Haring David ang nagsulat ng Psalm 23. And remember the background ng nagsulat nito. Tinutugis siya ni Haring Saul dahil naiinggit siya kay David. Ang sabi, di ba, every time that they will go to the battle and pagkatapos na, sabi ng mga habang sila po ay pabalik sa kaharian, sabi, Saul kill 1,000 and David kill 10,000. So, may inggit sa puso si Haring Saul. So, kaya tinutugis niya dahil alam niya na ang susunod na hari ay si Haring David. Amen. So, sa kanya pong bawat paglayo, dahil siya po ay tinutugis nga, ay marami siyang dinadanas na problema sa wilderness, sa kung saan nakikisilong siya, kung saan naaabutan siya ng matinding gutom. Yun po ang nangyari kay David sa kanya pong run away. Yan, run away kay Haring Saul. And there are chances in his life na kung saan pwede na niyang patayin si Haring Saul. Pero hindi niya ginawa because he believes in God. At ang sabi niya, I can never touch the man that God anoints. So kahit na ganun na masama si Haring Saul, ang sabi ni David, hindi ko kaya na salingin ang sino mang tinawag ng Diyos. So dahil meron siyang pagrespeto na ganun, alam mo sa kanyang puso. Kaya ako po kinukwento kung sino siya. Ang nagsulat nito ay hindi lang siya nawawalan siya ng pag-asa. Hindi doon, kundi buo ang kanyang confidence dahil sa kanyang naranasan sa Panginoon. Amen? So yun po si Haring David. Amen. So the first verse na makikita natin in Psalm 23, it says, The Lord is my shepherd. Amen. The Lord is my shepherd. At ang shepherd, ang kanyang function is to feed, to guide, and to shield. Amen. The Lord is my shepherd. Ano po yung shepherd? Function niya is to feed, ano pa po? To guide, and to shield. Amen. Tapos sabi na, I shall not want. Gustong-gusto ko yun. I shall not want. The basic needs in life, alam na alam ni David. To feed, to be fed, amen? To be guided, and to be protected. Bakit ganun ang deklarasyon niya? At sa panahon na yun, ang sabi niya, ito yung mga pangangailangan ko, Lord. I need food, I need your guidance, and I need your protection. Dahil alam niya sa kanyang sarili ay hindi niya kaya. So ang sabi niya, I shall not want. Dahil ikaw ang aking pastol na magpapakain sa akin, magga-guide sa akin, ang magpoprotekta sa akin, hindi na ako mga ngailangan. Amen? Itong word na to, itong statement na to, itong verse na ito, hindi lang siya yung parang wala kang pag-asa kaya sinasabi natin. O marami tayong pinagdadaanan kaya sinasabi natin. Siya ay convinced na convinced. Hello? Convinced na convinced. Bakit? Bakit po convinced na convinced si David? Because David himself is a shepherd. He knows the condition of the sheep. He cannot make it on his own. Hello? Alam ni David ang mga tupa ay hindi nila alam pag greener pasture na,
hindi lahat ng greener pasture ay maganda. Ang pastol, alam niya kung mapapahamak sila dun sa greener pasture na yon na meron din nag-aabang sa kanila o wala. Alam ng shepherd. Kaya nga si Haring David, kahit na hindi niya ipagpapalit ang relasyon niya sa Panginoon. Because he knew that he is being guided by God and protected by God. Kahit ano pang i-offer sa kanya na karangyaan sa mundo, tinatanggihan ni Haring David. Why? Dahil alam niya siya mismo na hindi lahat ng greener pasture ay maganda. Bilang isang shepherd, alam niya na ang mga sheep ay walang kakayanang i-discern kung ano yung maganda para sa kanila. Pagdating doon sa tinatawag nating greener pasture. Andiyan pa ba kayo? So, he himself is a shepherd. So, itong dependency na ito, ang declaration of dependency over his life, ay hindi lang one time na dahil may problema siya. Sa panahon na siya rin ay nanagana noon, ang Diyos pa rin ang kanyang sandalan. Ang Diyos pa rin ang kanyang pinupuntahan. Ang Diyos pa rin ang sinasabi niya na magtuturo ng daan sa pamahalaan niya noong siya po'y naging hari na. So we can see the heart of the psalmist na hindi nag-iba in lack or in plenty. He never changed. He's still having the same God. Kaya nung dinideklara niya yung mga bagay na ito na I shall not want, nung siya naman ay nananagana na, siya pa rin ang deklarasyon niya na I shall not want. Bakit? Kasi siya ang kanyang Diyos. So this is not a simple declaration. Kasi alam ko, lagi na natin naririnig ito. But I just want you to dig deeper sa mga salitang ito. I want you to think over sa mga bagay na ito. Oo nga no, if you are really, truly my shepherd, why I am having fear? Hello? Hindi sinabing hindi darating ang fear. Kaya nga ang sabi niya, di ba, I will not fear. Because you can still feel the fear, but you will not, fear. Hello? It means, I will not surrender to fear. Amen po ba? Hallelujah, praise God. So sino po ang good shepherd na ito? In Psalms 95:7, bibigyan lang po natin ng kaunting mga verses para makita po natin na talaga tayo ang tinutukoy na tupa doon. Diba? For He is our God and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you would hear His voice. So, ang psalmist pa rin ang nagsulat niyan. Tayo, ang Diyos, tayo ang kanyang mga tao pinili. Ang sabi niya sa mga Israelita, amen? Of His pasture, the flock under His care. So sa kanya, alam niya, meron o wala, marami o konti, hindi mag-iiba ang Diyos sa kanya. This is grace. God will never change. Amen? So kaya ang sinasabi niya, I'm under His care. So kung tayo po'y nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, amen, wala ka nang dapat ikatakot pa. And in John chapter 10, verse 14 to 15, this is what Jesus said, I am the good shepherd. Wow. I am the good shepherd. Did you receive Jesus in your life? You have the good shepherd in your life. Amen? I know my sheep, ang sabi ng Panginoon, and my sheep know me. I know my sheep, and my sheep know me. So imaginein mo yon, hindi lang, kaya pag sinabi niyang, kilala ako ng aking tupa. So alam ng tupa kung anong gagawin niya pag tumawag na ang shepherd. At kilala ko rin ang aking mga tupa, ang sinasabi ng Panginoon. So, could you imagine kung kilala ka ng Diyos? Anong sabi niya? Ang sino mang kumilala sa akin, kikilalanin ko sa harap ng aking Ama. Ang sino mang hindi kumilala sa akin, hindi ko rin sila kilala sa harap ng Ama. So it means, pag ikaw ay tumawag sa Ama, dahil ikaw ay alam ng Diyos, kikilalanin ang tawag mo doon sa langit. Amen? Andiyan pa ba? So as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Amen. Just like David. Alam niyo po anong ginawa ni David nung nasa panganib ang kanyang mga tupa? Ano pong ginawa niya? With his bare hands. Ano pong sabi? Itinaya niya ang kanyang buhay. Tama po ba?
Itinaya niya ang kanyang buhay upang sa ganon iligtas ang mga tupa sa mga oso at sa mga tigre. Amen? Pero noon, alam ni David na itataya niya ang kanyang buhay. Nanalo ba si David? That's the picture of Jesus. Yes, he won over. Amen. That's the picture of Jesus na sinasabi niya, He's the good shepherd that He will lay down His life. At ang nagsulat nito na si Haring David, alam niya ang kalagayan na yun because He Himself laid down His life for His flocks. Amen. Naalala niyo po yung sinabi niya, with my bare hands. Di po ba? Sabi niya, sa aking mga kamay, aking pinatay ang oso at ang leon. Amen po ba? So, ganun po ang ating shepherd. Kung naitaya niya ang kanyang buhay o itinaya niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at napagtagumpayan niya. Because his physical death is not losing. It's winning. Na kung saan after 3 days ay binuhay siya muli ng banal na Espiritu. Amen po ba? Glory to God. So in John 10:27, 28, ang sabi dito, my sheep listen to my voice. My sheep listen to my voice. Kaya minsan, kung meron tayong katanungan sa ating buhay, tunay ba akong tumanggap sa Panginoon? Meron ba talaga akong relasyon sa Panginoon? You know, my sheep listen to my voice. Are you listening to His voice? Actually, this is not a thing like, I know them and they follow me. So, first, are you hearing the voice of God? Are you hearing the voice sa atin pong buhay na sinasabi niya sa atin, mahal kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano man ang mangyari, ikaw ay hindi ko bibitawan. Amen? Amen po ba? Kung naririnig natin yan, then you're hearing the voice. Then you are a sheep. Amen? Because my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never, what? Perish. So remember yung dati pong pag-aaral natin, yung perishing. Amen? So sabi niya, they shall never. Gusto ko yun. They shall never perish. No one, sabi natin no one, will snatch them out of my hand. So when you are in God's hands, you are in good hands. Amen? So sabi niya, no one will snatch them out of my hand. So could you imagine the assurance that God is with you? Is not just with you, you are with Him. In union, you will never be snatched by anything else in this world. Amen? Glory to God. So kaya po, bakit siya naging good shepherd? Ito ang sabi ni David. He lets me lie down in green pasture. Oo, nandun siya sa green pasture. Pero sino ang nagdala sa kanya sa green pasture? The shepherd, the good shepherd. Not only his being king. Hello? Hindi dahil hari ako, nananagana na ako. So ako ang bibili ng aking mga lupain, ako ang bibili ng mga tupa, ng mga bagay na kailangan ko. Hindi ganun ang sabi ni Haring David. He lets me lie down in green pasture. Amen? But to mind you, he's not talking about only the food na physical. Ang tinutukoy dito ni Haring David ay ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Because God's word is always green and fresh every day. So sabi niya, its word is green and fresh every day. And he delights, si David ay nadidelight po doon na siya po ay kumain sa araw-araw sa salita ng Panginoon. Amen. So metaphor po na ginamit yung food na sinasabi natin dito, it's represent the idea on how God feeds him daily. Ito po yung sinasabi niya, picture na kung saan, paano siya pinapakain ng Panginoon. For him, the Word of God, for him, yung salita ng Panginoon, ay kung yun ang tinatawag niya na mayamang biyaya, mayamang pagkain, at mayamang pananagana sa kanyang buhay. Amen? Green pasture. Sino po ang ayaw ng green pasture dito? Wala. Gusto natin lahat
na sapat ang ating pananalapi. Gusto nating lahat na pag meron tayong gusto, ay kaya nating bilhin. Wala po dito na pag may gusto siya, tapos sasabihin niya, gusto ko pag may gusto ko, di ko kayang bilhin. Walang ganoon. Lahat tayo, ninanais natin yung mga bagay na kung saan gusto natin sana meron tayo. So sa picture na ito na ibinigay niya sa atin, green pasture sa kanya ang salita ng Diyos. Yun ang pinagkukunan niya ng kalakasan sa kanyang buhay. Amen? So ang sabi niya, di ba, He lets me lie down. Kung ikaw ang gagawa, magagalit ka nga pag maghapon nakahiga eh. Tama? Paano ka naman magkakaroon? Nakahiga ka maghapon. Di ba ganun tayo? Pero dito ang sabi niya, He lets me lie down. Hihiga lang siya. Hello? Amen? He leads me beside the still and quiet waters. So still water symbolizes, ano pong sinisimbolize dito? Meditative insight. So our shepherd wants to lead us to a place of, rest. A place of trust and a place of confidence. So kaya po ang sabi niya, He lets me lie down in a green pasture and He leads me beside still and quiet waters. The point in here is not only feeding. The point is resting. Lying down with a calm mind. Amen? Amen po ba? And confidence in Him. So ang gusto niya, hindi lang yung meron kang pananalapi, hindi lang yung okay ang trabaho mo, hindi lang yung okay ang relasyon. Gusto niya may kapayapaan ka sa isip. Gusto niya, nandun ka doon sa green pasture ng kanyang salita. It's not only about the money. Hindi lang about doon ang buhay. Amen. It's all about the shepherd who wants us to always lie down in green pasture and we will be led by Him in the still and quiet waters. So ang picture po ng number 2, na verse 2 na yan, alam na alam ni David, ang sinasabi niya, Lord, in your presence, Lord, in your guidance, I'm at rest. I'm at peace. I can trust you, Lord God. I have my confidence. Amen? Amen po ba? Yung lugar na kung saan makakapag-rely ka sa Panginoon and no distraction. Amen? No distraction sa buhay mo na kung saan sisirain niya ang iyong focus sa Panginoon. Verse 3, He refreshes and restores my soul or my life. Amen. So God truly restores us, but not our spirit, because once our spirit being restored, He will never die. Amen. So yes, God is still a God of restoration until to this day. Sometimes you're emotionally broke. Amen. Pero ang gagawin ng Panginoon, He will restore you. Not your spirit, that's part of your soul. Gulong-gulo ang isip mo. Parang hindi ka na makakonect sa Panginoon at sinasabi mo, hindi mo na siya maramdaman sa Espiritu. Because your spirit connects to your soul in order to feel the presence of the Lord. Hello? So your soul is always being restored by our God. So the Lord our shepherd restores our soul. Paano po yun? By bringing us back from wandering when we go astray from Him. Na kung saan sa panahon na tayo po'y napapalayo sa Panginoon, hindi ang gawa natin, di ba? Ang pag-iisip natin, ang desisyon natin sa buhay, parang napapalayo na sa Panginoon. So ang ginagawa ng Panginoon, nire-refresh niya ang iyong soul, nire-refresh niya ang iyong mind. I'm all what you need. So doon tayo bumabalik sa Kanya, nare-restore po tayo. Amen? Bakit po gagawin ng Panginoon yon? In Luke 15:4-5, ito po yung verse na kung saan mababakapan natin na ito ang sinasabi niyang nire-refresh tayo. Hindi lang yung nire-refresh, naginhawahan ako, okay na, pero balik pa rin ako sa dati kong ginagawa. Hindi yun refreshing. Hi. Amen? The Lord is our shepherd. Amen. So, in Luke 15:4-5, ito po sabi, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it?
Amen? And when he finds it, ano pong gagawin ng Panginoon? He joyfully, sabihin natin joyfully, puts it on his shoulder. Hello? Napakagandang picture nun. Ang sabi niya, joyfully. Anong gagawin niya? Bubuhatin niya. Ilalagay sa kanyang shoulder. Hello? He's always gentle. Hindi niya sinabing, tigas-tigas kasi ng ulo mo eh. Tapos kakalad ka rin kanya. Tapos sasabihin ng iba, ang sakit ng pagbalik ko sa Panginoon. Bakit kinaladkad ka ba ni Lord pabalik? Di ba? Binuhat. Inilagay sa kanyang balikat. Bakit sa balikat? Kasi malapit sa puso. Para marinig mo ang pintig niya. Ganon siya ka-gracious. Amen? Amen po ba? Imaginein mo, paramdam ng Panginoon sa iyo ang pag-ibig niya. The moment that you are really have done the biggest mistake sa iyong buhay, na parang wala ng pag-asa, but God will carry you on His shoulder so you will feel His love. You will feel na confident ka sa Kanya, na hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya kinukondema, kundi sa pagbuhat niya sa iyo, nasa mabuti kang kamay. At sa pagbuhat niya sa iyo, hindi mo kailangan maglakad. Kailangan mo lang magpahinga. Amen? Ganun niya tayo nire-refresh at nire-restore. Amen. So gaya po ni David, sabi pa niya dyan, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Amen. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Napakatotoo po nun. Dahil sa buhay po ni Haring David, sa pag-iwas niya sa mga bagay na hindi tama, hindi para sa kanyang sarili, kundi nagbibigay siya ng kapurihan sa Panginoon. Because every time na siya po'y may katagumpayan sa buhay, ang lagi niyang sinasabi, Lord, I thank you. All the battle belongs to you. Ikaw lang, Panginoon. Kung wala ka, wala ako. That's how the heart of David sa atin pong Panginoon. Kaya sabi niya, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Anong ibig sabihin nun? Even David, do not believe that God will lead him to sin. Hello? Even David, ang tao na may relasyon sa Panginoon, hindi niya kailanman nanaisin, nasasabihin niya sa kanyang sarili, Lord, Ikaw ang nagdala sa akin dito sa kasalanan upang ako'y matuto. Hindi. Even David, that's Old Covenant, that's Old Testament. Hindi niya sinabi na ikaw, Lord, dinadala mo ako sa kapahamakan. No, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ano ang picture nito na sinasabi, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Because when he follow God, nagiging maayos ang buhay niya at binibigyan niya lahat ang kapurihan sa Panginoon. Amen. Then he goes deeper and deeper. Ang sabi niya, even though I walk through the sunless valley of the shadow of death. Amen? Ang sabi niya, kahit dumaan man ako doon sa valley of shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Gustong-gusto ko to eh. Hindi niya sinasabing walang takot. Hindi niya sinasabing hindi darating yung takot, pero pinipili niya na I fear no evil. Parang ganito, sino po dito ang hindi nakaranas ng worry? Wala, di po ba? Pero ano sinasabi ng Panginoon? Do not worry. Bakit niya sinasabi yun? Alam niya na pwede kang mag-worry, pero hindi yun ang gusto niyang gawin mo. Amen po ba? Kaya sinasabi niya, do not worry. Hindi niya sinabing, you will not fear worry. Hindi ganoon. Ang sabi niya, don't worry. You might feel yung worry sa iyong buhay, pero ang sinasabi niya, don't go with the flow of being worried. Amen? So sabi po dito, even though I walk through the valley and the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod to protect and your staff to guide, they comfort me and console me. Ganito rin po ba yung picture na nakita natin kanina sa shepherd? To guide and to protect. Amen? So alam niya, Lord, alam ko, gaya ng shepherd, meron din akong staff. Meron din akong rod. This is for the protection of the sheep. And this is to guide them. Alam niyo po yung merong
kalawit sa dulo, yung curve na ganoon, yun ang staff. Yung rod, alam niyo po yung stick. So yun para protect. Pag merong dumadating na mga kalaban o kaaway, anong gagawin niya? Hahambalusin niya para hindi maka-attack sa'yo. So kaya mararamdaman mo. Pero sinabi na ng Panginoon anong gagawin mo. Do not worry, do not fear. Do not be anxious. Pwede ka ba magkaroon ng anxiety? Pwede naman. Amen? Pwede po, di ba? Pero, sabi ng Panginoon, do not be anxious. Amen. So ano po yung mga valley dito? So yung mga valley, ito po yung dark times sa buhay natin. Ano po, there are dark times in our lives. Ito po yung whatever causes us to feel as if we're walking in uncertainty and confusion. Kailan, hindi naman po yung valley, hindi naman po yung it's a matter of life and death. Minsan yung litong-lito ka lang, di mo alam gagawin mo, bakit parang walang saysay na ang buhay? Bakit ganito naman ang nangyayari sa buhay? Parang walang kwenta naman. Lagi na lang ganito. Araw, kakain ka ng fried chicken. Tapos manananghalian ka ng bulalo. Tapos magpa-fried rice ka ng gabi. Lord, ganyan naman lagi. Sure up, no? Amen? I mean, nagsasawa tayo sa buhay minsan. Amen po ba? So kaya nga sabi doon ito, yung dark times sa buhay natin, hindi lang yung problemang malupit. Hindi lang po ganoon. May dark times sa buhay natin na yung hindi mo napapansin na nasa confusion ka. Hindi mo napapansin na yung doubted ka sa lahat ng sitwasyon because there's what we call, you're not certain sa mga nararanasan mo sa Panginoon. You're not certain with your relationship with the Lord. So there are dark times. Kaya ang sabi niya, dumating man sa buhay ko yun, Lord, I will fear no evil. Hindi niya sinabi, because alam ko, Lord, kung anong gagawin ko. Hindi. Ang sinabi lang niya, hindi ako matatakot. Dahil kasama kita. Amen? Dahil kasama kita, Lord. Alam niyo po yung I will fear no evil na yon? It's a statement yon. A statement of unwavering confidence. Sabihin natin, unwavering. Unwavering confidence and trust in God's protections and presence. Ito rin ang picture na kung saan this is a emphasis of refusal of surrendering to fear. Huwag kang sumuko sa takot. Amen? Then in verse 5, dalawang verse na lang po. You prepare a table before me in the presence of my enemies. One of the revelation of this verse sa aking buhay noon is, yes, Lord, lalo na nung nasa work pa ako noon, medyo hindi maganda ang sitwasyon sa mga katrabaho. Ang sinasabi ko sa Panginoon, you have prepared a table for me in the presence of my enemies. I will lack nothing because even they're attacking me, you prepare a table for me. Hindi naman nag-prepare ng table ang Panginoon sa iyo at umupo doon para tumunganga. Siyempre, kakain ka doon. He prepared a table for me in the presence of my enemies. Ano yung enemies natin? Could be jealousy. Amen? Ano pa? Could be fear. Amen? In the presence of my enemies, I will have feast with God. Hindi po peace, no? Pesta. Kakain ka ng marami sa presensya ng Panginoon because He already prepared a table. Again, may ginawa ba si David dito? Wala. God already prepared a table. He just need to hear His voice and come to that place of green pasture. Amen? So ito po yung picture na kung saan ang table, alam naman natin, may pagkain doon. So ito is physical strength, di po ba? So as our body needed good meal, so you will be sustained, so the Lord Himself also feeds us ng spiritual food. Amen. As established po dito, alam natin na ang table na sinasabi niya, si Haring David, ay inihanda ng Panginoon in the presence of His enemy. So sometimes, instead of rejecting people sa buhay natin, why don't we just invite them in the table that God has prepared for us? Amen? Invite them in the Bible study, invite them in ganitong sitwasyon. This is the table that God has prepared for us. Amen?
And then ano po sabi niya dyan? You have anointed and refreshed my head with oil. Ang inawit natin kanina, my cup overflows. Alam niyo yung sabi ni David, alam ko Lord nirefresh mo ang aking head with oil. Alam niyo po sa panahon nila, bakit nila ginagawa yan? Ang oil ay simbolo na kung saan pag nilagyan mo sa ulo, nare-refresh. No, nagiginhawaan sila. Amen? So yun po yung symbolize, ang sinisimbolo ng oil dito. Kasi hindi ito yung anointing na kung saan na binigyan ng gift, yung mga ganoon po. No? So hindi ito ang pinipicture niya dito. Kasi maging tayo, yung psalmist po dito, sabi niya, di ba? Kung titingnan po natin. So yung verse na to, it refers to him blessing sa buhay po natin, sa buong buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. But that time, the Holy Spirit is not yet given to them. But in our times, the Holy Spirit is with us. And so much that your cup of salvation is overflowing. Kaya nga sinasabi ko po lagi, di ba? Pag nakita mo ang kahalagahan ng kaligtasan sa buhay mo, it will just come out naturally being thankful to God. And eventually, everything you do is in line with what He wants in your life. Hindi mo kailangan i-figure out lahat. In every step, one step at a time. Amen? I-reveal sa atin ng Panginoon. So, gaya po na nabanggit ko kanina, yung psalmist po dito, si David, na ang sabi niya, do I walk to the valley of the shadow of death. So, alam niya na may pinagdaanan siya. Ganon din sa buhay natin, we need refreshment. Pag tayo po'y dumaan, this person might be injured. We don't know. Amen? So, gaya po ni Haring David, pag tayo po'y galing sa battle na kung saan, though I know the battle belongs to God, but we are in the battle. God never say na hindi tayo nandoon sa battle. Tayo po yung nasa field ng battle. But God is telling us the battle belongs to Him, not to you. Kaya nga, paano yun? Nararamdaman ko talaga. O, syempre, nasa battle ka. Pero God is saying, the battle belongs to Him, not to you. Amen? So, paano ang gagawin natin? Kailangan natin tanggalin sa ating kaisipan, that is all by my own might. O, kaya ko to. Ito lang ako. No, I'll take care of this, Lord. Okay ako dito. Hindi. Amen? Amen po ba? After He prepared the table, you have anointed and refreshed my head with oil. My cup overflows. Could you imagine, after all the things that we have done, ang sabi lang ng Panginoon, I have prepared a table for you. Hindi niya sinabi na, umayos ka. Dahil kung hindi, di ka makakakain sa table na to. No. But instead, the verse is telling us, God is so glad to see us on that table. Just come as you are. Come as you are. Because God loves us as we are. Surely. Sabihin natin surely. Hindi Shirley. Surely. Surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life. Amen? Gaya, alam niyo po kung bakit niya nasabi to, gaya ng pagtugis ni Haring Saul sa kanya. Saan man siya pumunta? Laging nakafollow sa kanya. Di ba? Pero kahit nakafollow sa kanya si Haring Saul, alam din niya that the mercy of God, amen, the unfailing love of God, and the goodness of God always follow him. At ang sabi niya, hindi lang sa panahon na siya'y tinutugis. Anong deklarasyon niya? Lord, hindi lang sa panahon na to na meron akong pinagdadaanan, but even na meron ng karangyaan sa aking buhay, all the days of my life, this goodness, mercy, and your unfailing love will always follow me. Amen? Kaya nga, ganun ka-gracious si Lord. Sometimes, you will understand me when I'm saying, it's not about your situation. It's not about the money on your bank account. It's not about how many Bible verse you know. It's all about Him. Amen. He always welcomes us, and His mercy and goodness will always follow us all the days of our lives. So bakit ganun na nga lang? Halimbawa, may pina-follow yung isang tao. Bakit? Sa mga pelikula na lang. Bakit
pinapollow nila minsan? Kasi, importante yung tao. Tama po ba? Very important person. Bakit ka na pinapollow ni Lord? Bakit kaya? You matter to God. We matter to Him. Mahalaga tayo sa Diyos. Kaya niya tayo pinafollow. Amen? So, imaginein mo to. Kung mahalaga ka sa Panginoon, don't you think yung mga bagay na mahalaga sa'yo, wala lang kwenta sa Kanya? Palagay mo? Hindi. Kung mahalaga tayo sa Panginoon, yung bagay na pinapahalagahan din natin, mahalaga din sa Kanya. Amen? Kaya nga, huwag mo sasabing walang kwenta ang buhay ko, parang gano'n na lang to, parang religyoso na lang, Diyos na lang. No, hindi po ganoon. Gaya na sinabi ko, kung ikaw ay importante sa Diyos, ang bagay na importante sa iyo, importante din sa Kanya. Kaya kung importante sa iyo ang pamilya mo, importante sa Panginoon yun. Importante sa iyo ang trabaho mo, importante din sa Panginoon yun. Kaya what matters to you, it matters to Him. Amen? Let's continue. And I shall dwell forever throughout all my days. I shall dwell forever. Ang sabi niya, forever throughout all my days in the house and in the presence of the Lord. Oh, glory to God. Alam naman natin na si Haring David ay wala naman sa templo nung sinasabi niya yan. Amen? Wala siya sa templo, pero yan ang kanyang dinidesire. So, paano mangyayari yon? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Yung mga tao noon na hinangad na mangyari ito, hindi nila nakita. Pero kayo, nung panahon nila, ang daming naghihintay nito, ang sabi ng Panginoon, hindi nila naranasan. Pero kayo, tayo yon, naranasan natin. Because every day, we can be in the house of the Lord with the power of the Holy Spirit sa buhay natin. You know why? Because you yourself is the temple of the living God. The presence of the Lord is always in us. He is for us, with us, and in us. Kaya nga, itong verse na ito, kung malaman mo lang na every time you call upon the name of the Lord, every time you're saying, the Lord is my shepherd, nangungusap sa iyo ang Holy Spirit. You are in the presence of the Lord. You are dwelling in the presence of the Lord. Glory to God. So yun po yung tinatawag natin, sabi niya, all the days of my life. So the house of the Lord refers to the place where believers sought intimate fellowship with God. So kaya po dito, di ba, pag pumupunta tayo, we are seeking for a intimate fellowship with God. It is the place where God was worshipped. So ito po yung lugar kung saan natin wino-worship ang Panginoon. So ang sabi niya, dwell. So gusto ko lang pong bigyan ng diin sa inyo ito. Actually, ito yung pinakapakay ko sa inyo. The Lord is my shepherd and dwelling is resting. You remember before, and trusting is resting. Amen? In Old Testament, the word dwell in Hebrew, marami pong translation yan. No? 21 times na nagamit yung dwell at meron ding 9 times na nagamit ang dwell na ibig sabihin, it's yashab sa Hebrew word. Yashab. Ibig sabihin nun is to sit down. Pag to sit down, wala kang gagawin. Sit down nga eh. Pag sinabi ko kay Jan, pakiayos mo nga yung speaker habang nakaupo. Hindi ganoon, di ba? Hindi ganoon. Hindi mo magagawa ang isang bagay na gusto mong gawin kapag ikaw ay nakaupo. So, sinong gagawa? Yung nakatayo. Amen? The word dwell means to sit down, later translated, dwell. Amen? So, ibig sabihin nung sinasabi yung to dwell in the house of God forever is to sit down in the house of the Lord. Hindi lang para magpuri, to rest, to relax, and to accept everything that God has provided for me. Amen? So kaya ang picture na ito na sinasabi ni Haring David, alam mo bang nararanasan mo na yan? Kaya nga pagka ito ay dinideklara mo, hindi pa lang ito papunta sa iyo upang maranasan mo. Ito ay nasa iyo na. Hello?
And Ephesians chapter 2, verse 6, ito po yung sabi. Lagi niyo po naririnig sa akin to. Pero ito yung verse na nagdadala sa atin dun sa Psalm 23. And God raised us up with Christ and seated us with Him. He seated us with Him. In other words, He dwelled us with Him. In other words, we are in the presence of the Lord already, in the heavenly realms in Christ Jesus. That's why when we say this word, the Lord is my shepherd, and all I need, you have what you need. Jesus is already in you. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon.